kung sa kasalukuyang panahon ay ang ating 8th Division World Champion Manny Pacquiao at Cuadro Alas John Riel Casimero bilang angas ng Pinas ang hari sa Pilipinas pagdating sa mundo ng boxing, ay may nauna po sa mga titulong ito mga kabady, at ito ay napasakamay ng warrior nating ito, ang unang nakilala sa Pilipinas na nagbigay ng ingay hindi lang sa mundo ng boxing kundi sa buong mundo at namamayagpag noong kanyang panahon. Halina't samahan niyo ko kabady at kilalanin natin ang legendary warrior nating ito. Bago ang lahat ay pakisuportahan ng page na aking pinamagatang Sports Update at pakihit ang subscribe at bell button para lagi kang updated kabady. Maraming salamat. Binansagang Mike Tyson ng Pilipinas dahil sa hindi maawat na panalo at mga naglalakasang suntok na talagang hindi kaya tiisin ng kanyang mga katunggali. Ang bida natin sa kwentong ito kabady ay wala na pong iba kundi ang nag-iisang bad boy ng Daliangas, General Santos City na si Rolando Navarrete. Katulad ng ibang Pinoy boxer, pinasok ni Navarrete ang boxing para makaahon sa kahirapan. Na-discover si Navarrete dahil sa pakikipag-away sa kalye at kilalang basag ulo sa kanilang lugar. Dahil sa talento at lakas nito sa suntukan ay napagpasyahan ni Navarrete na pasukin ang boxing at naging profesional sa edad na 16 years old lamang. Sumasali si Navarrete sa mga local tournaments hanggang makuha niya ang Philippine Bantamweight Champion, at dahil sa lakas at talento sa boxing ay hindi nagtagal ay napasakamay ni Navarrete ang WBC featherweight belt matapos talunin via technical knockout ang kasagsagang champion na si Cornelius Boza Edwards noong August 29, 1981. Trouble. If he gets nailed with another big one now, he's going because he's still hurt. There he goes. There he goes, Tim. Right hand from Navarrete. Just after. There's his second working. All over. He made the count, but he isn't big. When he was putting the punches together, now he's trying to punch a little too hard and it's throwing his timing off. It's got to be 2 punches at a time. Boza Edwards buying some time here, getting the legs back underneath, and there's a right hand landed. That's the way he has to do it. Again. That's Navarrete. When he tries 1 punch at a time, Navarrete is not effective. But it's that combination. Oh. But it's that combination. Oh, big right hand. There he goes. That should be the end, but Boza Edwards. He'll get up from this one, Tim. Survive. Yes, he's getting up, Tim. He's going to get up. No, I'm wrong, Tim. The fight is over. We have a new champion. Rolando Navarrete from Honolulu, Hawaii is here as a substitute. Umpisa pa lang ito ng legacy ni Navarrete noong mga panahong ito at unang nadepensahan ng world title belt laban sa Koreanong boxer na si Choi King II. Dahil dito, mas lalo pang nakilala ang isang Rolando Navarrete sa Pilipinas at napakalaki ng naiambag nito upang mas lalo pang sumikat at makilala ang boxing sa ating bansa. Maituturing na haligi na sa industriya si Navarrete dahil maraming tao ang naging inspirasyon ang kampiyon nating ito. At isa na po dito si Manny Pacquiao na sadyang humanga at bumilib kay Navarrete kaya ito pumasok sa mundo ng boxing. Dahil sa mga narating ni Navarrete ay nagkaroon ito ng mga pelikula tungkol sa kanyang buhay at siya mismo ang gumanap at naging bida sa pelikulang ito. Halos nasa kanya na ang lahat ng mga panahong ito. Karangyaan, kayamanan, pangalan, impluwensya at maraming babae. Talaga namang naging rockstar o bad boy ang imahe ng hari noong kanyang panahon. Pero dahil sa kinalalagyang sitwasyon ni Navarrete ay hindi nagtagal ay unti-unting nagkalamat ang kanyang karir simula nang malulung ito sa sugal, babae at oo kabady. Maging sa droga si Navarrete ay nalulung rin dahil nga sa kinain na ng sistema ng bisyo si Navarrete ay hindi na nito na-maintain ang tikas
at lakas nito na naging dahilan ng pagkatalo nito via technical knockout sa ika-round 12 ng laban kay Rafael Bazooka Limon. Matindi ang naging epekto ng pagkatalong ito ni Navarrete sa kanyang karir. Hindi na ito nakakakuha ng malalaking laban dahil alam ng mga promoter na lulong na ito sa pinagbabawal na gamot. Dito ay unti-unti nang nalaos ang dating sikat na si Rolando Navarrete hanggang sa naibenta na niya lahat ng kanyang ari-arian upang may pangtustos sa kanyang mga bisyo. Ang mga taong dating nakakasama ni Navarrete sa pagtatamasa ay mga naglahong bigla at inabandona na ang ating bida. Iniwanan na rin siya ng kanyang asawa at ang pinakamalala ay nakulong pa ito ng 3 taon sa Hawaii dahil sa kasong rape. Nang napiyansahan at makalaya ay sinubukan nitong buhayin ang kanyang karera at binawian nito ang tumalo sa kanya na si Rafael Bazooka Limon at tinalo niya via unanimous decision. Pero sadyang hindi na talaga muling nakaahon sa mga bisyo si Navarrete at sa huling siyam na laban niya ay 5 ang kanyang naging talo. Dahil dito ay nagretiro si Rolando Navarrete noong 1991 na may record na 52 win, 15 losses at 3 draw. Ang tanging napundar ni Navarrete ay ang kanyang bahay na tinitirhan at nawala na lahat ang iba pa niyang pinaghirapan. Gayunpaman ay hindi na mabubura sa kasaysayan ng Philippine boxing ang mga narating at nang nooy tinaguriang hari ng boxing ng mga panahong iyon. Kasalukuyang nagbebenta ng isda si Navarrete sa public market ngayon at nang lilimos para may pambili ng pagkain. Kung naging maingat lamang ito at hindi lumaki ang ulo ni Navarrete, ay hindi sana niya dinadanas ang mga paghihirap na nararanasan niya ngayon. Isa na rin itong naging paalala sa mga sumunod na henerasyon na maging madisiplina, maingat at laging maging humble sa lahat ng oras. Sana ay may natutunan tayo kabady sa konteksto na ating tinalakay at huwag magpapatangay sa sistema ng karangyaan na sinapit ng dating hari ng boxing na si Rolando Navarrete. Thank you so much and God bless. Hanggang sa muli kabady. He's still capable of pulling off a Sunday punch. There's a right. And Navarrete's taking it again. And cracks the in the left. He's down. Champion swinging one. There he goes. The right and the left. There's Navarrete. That right hook, left straight, left hand has been effective since the beginning of the fight. Now he's going because he's still hurt. There he goes. There he goes, Tim. Right hand from Navarrete. Just after. There's his second. Working all over. One punch at a time. Navarrete is not effective, but it's that combination. Oh, big right hand goes. That should be the end of both Edwards. He'll get up from this one, Tim. Survive. He's getting up, Tim. He's going to get up. No, I'm wrong, Tim. The fight is over. We have a new champion. Rolando Navarrete. Rolando Navarrete remains to be the single biggest attraction perhaps in Philippine professional. He is dazed. He is dazed. As the February fever rages on, yes. Left and right once more. Right cross. Left uppercut. Another right. That's it for the Thai champion. He is now getting the count again. He is fighting back, but Navarrete sends him down for the third time, and that's the end. What a fight for Navarrete. Oh! 다리가 풀려 있는 그런 상태에 처치를 볼 수가 있습니다. 다리가 풀려 있는 그런 상태에 처치를 볼 수가 있습니다. 들어가다가 카운트 허용을 했어요. 대체로 이제 못하겠다는 거죠. 정신적으로 버틸래 버틸 수가 없습니다. 일어납니다.